Nagbabadyang itaas sa Super Typhoon category ang bagyong Julian na ngayon nasa bahagi na ng Batanes. Para sa detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Pagasa Weather Forecaster Lori De La Cruz. Magandang tanghali sa iyo, Lori. Magandang tanghali din ma'am sa ating mga kababayan at sa inyo ma'am Cheryl. Oo. Lori, ano ang update dito sa bagyong Julian? Well, ngayon po si Bagyong Julian ay yung kanyang mata po ngayon it passes near yung Sabtang Island dito sa Batanes Province. So, ngayon talaga nananalasa pa rin si Bagyong Julian sa malaking bahagi ng extreme northern zone at napakalakas pa rin ho nitong bagyo. Marami pa rin pong lugar na nakataas ang sa ating signal. Signal number 4 pa rin po sa bandang Batanes, northern portion ng Babuyan Island. Signal number 3 sa natitirang bahagi ng Babuyan Island and northeastern portion ng mainland Cagayan. So sa mga nabanggit nating lugar, doble o triple ingat pa nga po dahil talagang sila po yung nakakaranas ng maximum effect nitong bagyo na most likely posibleng maging super typhoon sa mga susunod na oras. At sa ngayon, ang kanyang lakas ng hangin umabot pa rin sa 175 kilometers per hour near the center at ang kanyang movement mabagal pa rin 10 kilometers per hour. Kaya ina-expect natin posibleng lumabas ito ng ating par by Thursday pa po. Medyo matagal na siya dito sa loob ng PAR, ano, Lori? Yes Ano po. ang nagiging dahilan? Bakit ang tagal niya sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Opo, sa ngayon po kasi dahil mabagal yung kanyang movement, halos parang pag kino-compare natin, para lang siya naglalakad na tao 10 kilometers per hour. So, mabagal yung movement niya, tapos parang most likely lalabas siya ng far boundary natin ng saglit. Babalik ulit kasi papunta ito ng Taiwan nakikita natin sa forecast. Posible maapektuhan yung Taiwan. Then pagbalik sa Taiwan, ibig sabihin nasa loob pa rin yun, babalik sa ating far, and then eventually sa lalabas. Pero at this point, nasa typhoon strength siya. Kailan inaasahang maging super typhoon itong si Julian? We can't really give yung definite time or day, pero dahil sa nakikita natin na strength niya 175, kumbaga 10 kilometers na lang idadagdag mo, ibig sabihin super typhoon na po siya by the time na maging 185 kilometers per hour. So konting lakas lang nito, posible pong maging super typhoon itong si Bagyong Julian. Gaano kalawak itong bagyong ito? Sa ngayon, halos 800 kilometers po na diametro. So napakalawak po nito, kaya um, yung kanyang signal extended din hanggang sa Nueva Ecija sa ilang parte ng Central Luzon. Okay, Lori, can you pakiulit lamang ano-anong lugar yung nakataas ang signal number 4, 3, 2, and 1? Okay po. Signal number 4 sa Batanes, northern portion ng Babuyan Islands. At signal number 3 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands at sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte at sa northern and central portions ng Ilocos Sur. Signal number 1 sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, northern and eastern portions ng Nueva Ecija, maging sa Polillo Island. So basically, northern and central Luzon at ilang bahagi ng southern Luzon po yung may signal. Yung epekto nito sa ating hanging habagat? Sa ngayon po, hindi naman natin siya nakikitang mag-enhance pa ng, kumbaga, ah, madaming tubig o madaming ulan na dulot ng habagat. So mostly yung ulan na mararanasan natin mga kababayan sa Northern and Central Luzon ay dahil talaga directly sa bagyo at sa taras ng bagyo, yung buntot ng bagyo. Tayo dito sa Metro Manila, medyo makulimlim ang panahon. Ganito lang ba ang ating aasahan? Yes po. Most likely throughout the day, nitong si Julian dito sa ating area of responsibility, posible maging cloudy po tayo and may mga pag-ulan din, yung passing rain. And apart from that, wala tayong inaasahang talagang matinding mga or torrential rainfall. Alright.
Maliban dito sa bagyong Julian, meron pang isang bagyo tayong binabantayan. Pero ito'y nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Yes po, at sa ngayon naman natin mababa naman yung chance niyang pumasok pa ito ng FAR. Other than this, meron pa bang iba tayong nakikitang posibleng mamuo na maging bagyo? Sa ngayon po ay wala na po, maliban po dito kay Julian na minomonitor natin sa loob nating, nasa loob na mismo na ating area of responsibility, and si Tropical Storm Jebi na nasa labas ng ating FAR. Pero ito nga, nasa gilid lang ng FAR, pero not likely naman na pumasok pa. At nandoon pa rin ba yung posibilidad na mayroon kayong ilagay sa signal number 5 na lugar sa bansa? Yes, hindi po natin nire-roll out, ma'am, yung possibility. Siguro paalala na lamang, lalo na doon sa mga kababayan natin sa norte. Lori? Yes po, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na kung saan nakataas ng signal number 4 at signal number 3. Again, by this time, we're hoping na nasa safe na po silang lugar, malayo po sa coastal areas at nasa safe na establishments po dahil talagang malakas ang dala po nitong hangin. Halos 175 kilometers per hour, upper typhoon po ito, upper category ng typhoon. And then, sa mga signal number 2 and signal number 1, of course, nandiyan din yung gusty winds and yung mga pagbaha dahil sa mga pag-ulan. Nandiyan pa rin yung posibilidad at yung banta. Okay. So, Lori, yung lakas ng hangin kasi, di ba, yung category niyan sa 4 ay yung signal, wind signals natin. Pero ito bang bagyong Julian, itong Typhoon Julian, ay madaming ulan na dala? yes po, madami rin po itong ulang dala, especially sa mismong diametro ng bagyo. Alright. Okay. Maraming salamat for the update. Pag-asa weather forecaster, Lori De La Cruz.